Itanggi mo. Itanggi mo, pare. Napakarami nang napatunayan sa korte. Nalagay na nga kayo sa Guinness Book of World Records ng panghahalay ninyo pati sa mga bata. Tapos kayo ang totoo, kayo ang mga iniwan ni Kristo, kayo ang kasunod ni Kristo, tindi ng katangahan ninyo, tindi ng kawalanghiyaan ninyo. The greatest payout for sex abuse, the largest amount of compensation awarded to victims of sexual abuse is $660 million, equivalent to 342 million pounds. When the Roman Catholic Archdiocese of Los Angeles, USA, agreed to pay the amount to 508 people who had suffered from the abuse by members of the clergy over a period of 50 years on July 15, 2007. Sige, idemanda nyo ang Guinness Book of World Records. Ayan ang ebidensya, o paring taga Cebu. Ayan ang ebidensya ng katarantaduhan ninyo. Hindi ang paninirampure. Nakalagay na nga sa Guinness Book of World Records yan eh. Kami, nakalagay din kami sa Guinness na kami ang the largest gospel choir in the world. Hindi naman ganun ang pagkakalagay sa amin na kami ang pinakamaraming inabusong mga bata. Ang tindi nitong mga ito. Ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang napakagandang video po ang gusto kong i-share sa inyo. Ito'y matagal ko na po itong hinahanap. Akmang-akma po kasi ito sa mga nagsilabasang balibalita sa panahon natin. Na kung titignan natin mga kaibigan ay talagang yung mga hula sa Biblia, unti-unti na po nating nakikita. At tanging ito na lamang po siguro ang hindi natin nakikita mga kaibigan, kaya dapat lamang po na atin pong bigyan ng pansin ang mga sinasabi ni kapatid Nelly tungkol po sa mga huling panahon o huling araw. Kasi marami na pong nagsilabasan ngayon nagsasabi na sila ay propeta, sila ay tinatawag na mga apostol, at yung mga iba ay inaangkin na sila daw ang totoo. Kapag hindi ka sumanib sa kanila ay hindi ka maliligtas. Napakarami na po din nagsasabi tungkol po sa Kristo, na kung saan ay may lumilitaw na ng mga Kristo, may Krista pa mga kaibigan. So akmang-akma itong video. Kung inyo pong didinggin ito mga kaibigan, inyo pong pakinggan na mabuti. Medyo mahaba-haba po ito mga kapatid, pero sulit po. Bigyan nyo po ito ng pansin. Sigurado po ako mga kaibigan, magugustuhan po ninyo ito. Kasi ito yung Bible study ng kapatid na Eli na talagang punong-puno ng kaalaman mga kaibigan. So para hindi po tayo magluwat ng masyadong mahaba, heto na po mga kapatid, ipapakita ko na po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid dyan sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Atin pong, ano ang ating ipinangako kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pinasimulan niyo pong pagtalakay sa atin ay yun pa din pong may kinalaman sa pagkilala ng panahunan ng Biblia. At ang naipangako nga po natin na sabi niyo po ay alamin natin yung sinasabing nalalabing ilang araw dahil dun sa sinasabing mga huling araw. Ang gusto po nating klaruhin dito ay ilang araw na lang ba ang natitira, dahil sa tinalakay nyo din po na may araw na maghahari yung Antikristo, at pagkatapos po nun ay ang pagdating naman ng ating Panginoong Hesukristo, maghahari ng 1,000 taon na kasama noong mga binuhay na magmuli. At dito po ay
itinatalakay niyo po sa amin, mga ilang araw pa ba ang natitira? At dun sa mga araw na yon, ano po ba sa panahunan ng Biblia ang ipinakikilala na ating masasaksihan doon o makikita natin? At ito po yung mga nakapaloob na kagaya po noong tungkol sa Antikristo, kung kailan yun lilitaw at gaanong katagal, dahil meron pong iba't ibang mga paniniwala tungkol doon, kagaya na sinasabi ng ibang mga denomination ng born again na 7 taon daw maghahari yung Antikristo, doon sa duration daw po yun mangyayari nung tinatawag na Great Tribulation, bahagi daw po yun noon. Kaya po ito po yung inyong tinatalakay sa amin, kapatid na Eli, at ito po ang naipangako nating ipagpapatuloy po natin. Kapatid, gaya nung sinabi natin, yung pagkalitaw ng Antikristo, matagal na pong may mga Antikristo ayon sa Biblia. Pero meron darating na punto na yung Antikristo makapaghahari siya sa mundo. Ayon sa Biblia, halos lahat ng tao sa lupa mapapaniwala ng Antikristo. Yun po ang malagim at yun magaganap yun pagka malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus. Pero atras lang po tayo ng kaunti doon sa unang Juan 2:18. Pakinggan nyo nakasulat, mga kapatid. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Ayon, sabi po ni San Juan, nang isulat po itong aklat na ito, 98 AD, yung 1 John, bago matapos ang unang siglo ng panahong Kristiyano. Doon isinulat ni Juan yan. So noong pang 98 AD, mahigit na pong kulang 2,000 taon na nakakalipas, meron nang sinabi si Juan na dumating na ang maraming Antikristo, lumitaw na. Kaya sabi niya, nalalaman ninyo, ito na ang huling oras. Nung panahon ng mga apostol, ang kanilang era, meron silang tinatawag mga huling oras na. Malapit na silang mawala. Kasi ang mga apostol po, namatay ang mga yan eh. At ang mga unang Kristiyano naman, pinagpapatay ng mga Antikristo. Kasama na po dyan yung mga kapangyarihan ng Roma na ipinapatay ang maraming alagad ng Panginoong Hesus. Kasi ang naghahari noon sa Jerusalem at sa Israel ay ang Imperyo Romano, na nagalit sila sa mga Kristiyano. Kaya ipinagpapatay nila ang mga Kristiyano, nangalat ang marami. Kaya yung pong physical na organisasyon, hindi mo basta makikita kasi nakatago ang mga Kristiyano nung una at ang karamihan ay napatay. Ang nakakalungkot doon, sinabi ni San Juan, alam niya noong 98 AD, ito na ang huling oras. Alam niya na malapit na silang mawala. Kaya narito ang marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. So nung panahon pa ni Juan, meron na pong maraming Antikristo ayon sa Biblia. Panahon pa po yan ni Juan na alagad ng Panginoong Hesus. Pagkatapos po, ang hindi lang napapag-ukulan ng pansin kasi may iglesia na nagpapakilala na sila raw ang continuation ng Kristyanismo at yan ang Iglesia Katolika.
they claim to be the Catholic Church as the continuation of the church that was founded by the Lord Jesus Christ. But it is obviously not true. Bakit? Idolatry ang pinapractice. Idolatrious ang practice ng mga Katoliko, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan sa ginawa ng kamay ng mga tao. Kaya, hindi po pwedeng yan ang kadugtong na sabihing tuloy-tuloy daw na ang iglesia hanggang ngayon at sila yon. Hindi po totoo. Maraming aral ng Iglesia Katolika ang nagpapatotoo, hindi sila ang karugtong. Hindi po sila. Ngayon, kung ating aalamin ang pangyayari, may hula po ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos. Doon sa Kapitulo 8 ng Amos at versikulo 11, ganito po ang nakasulat doon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Nakita nyo, itong hulang ito, mga kapatid, walang point ng history na naganap ito sa nakaraan na yung panahon ng patriarka. Hindi po. Ito'y hula sa panahon na ang mga propeta ng Diyos sa Israel ay nagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Hindi rin ito nangyari sa panahon ng Israelita. Mangyayari ito pagkatapos ni Propeta Amos na humula. Sabi ng hula ni Propeta Amos, salita ng Diyos ito, dumarating ang araw, mga araw, sabi ng Panginoon, magpapasapit ako ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay, hindi kauhawan sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, practically, hindi mo maririnig. Ang mga mangangaral, hindi salita ng Diyos ang ipangangaral. Kaya ang mangyayari sa mga tao, dun sa versikulo 12, kaya sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat. Kung papansinin nyo, maglalaboy sa dagat at dagat. Ibig sabihin, parang global ito They will seek for hanapin nila ang salita ng Panginoon. Dagat at dagat. Mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Ang mapapansin nyo rito, mag-uumpisa sa hilagaan, papunta sa silanganan, maghahanap sila. Alam naman natin ang mga modern technology, invention, karamihan dyan nanggaling sa hilagaan Mula ang wika sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paruot parito sa dagat at sa dagat upang hanapin ang salita ng Panginoon, hindi masusumpungan. Kaya hindi po pwedeng ang Iglesia Katolika ang continuation nung iglesyang nasa Biblia. Nang makapaghari ang Iglesia Katolika sa mundo, nawala ang salita ng Diyos Nagutom ang mga tao sa salita ng Diyos.
Bakit po nagutom? Hindi nga itinuturo ang salita ng Diyos sa Iglesia Katolika eh. No? Hindi, kung meron man silang Biblia, babasa ng ilang talata, tapos ang karamihan sa mga aral na itinuro nila, mga inimbento na ng pare, gaya ng rosaryo, pamisa, mga kalmin, tirik ng kandila, mga tugtog ng kampana, bayad ng binyag, bayad ng kasal, bayad ng kumpil, bayad ng misa. Yung mga yan na karamihang aral ng Iglesia Katolika, hindi po galing sa Biblia yan eh. Wala sa Biblia yan eh. Kaya ang mga tao nasanay na merong relihiyon, may iglesia, pero hindi nila marinig ang salita ng Diyos doon. Natupad yung salita ni Propeta Amos, lalaboy sila sa dagat at dagat, mag-uumpisa sa hilagaan. Tapos, mag-uumpisa sa west, no? Papunta ng silanganan, yung Iglesia Katolika galing yan sa west eh. Sa hilagaan yan galing eh. Kaya mag-uumpisa sa silanganan, mag-ahanap na ang tao ng salita ng Diyos. Tapos, papunta ng silanganan, umpisa ng hilagaan from west to east, hahanap ng salita ng Diyos, hindi makakasumpong. At ito po, kung susundan natin ang istorya ng mga relihiyon, karamihan sa relihiyon sa pangunguna ng Iglesia Katolika, nag-umpisa sa hilagaan. Ayon sa sinasabi ng hula, pati ang Protestantismo nag-umpisa yan sa hilagaan. Yung mga Mormons, Sabadista, Saksi ni Jehovah, nag-umpisa yan sa hilagaan. Hanggang nakarating ng silanganan. Pero ang tao naghahanap ng salita ng Diyos, hindi masumpungan. Yung tunay na salita ng Diyos, nagkaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Yan po ang naganap nitong nakakaraang ilang mga panahon pagkamatay ng mga apostol. Nauna ang Iglesia Katolika na nag-deprive, nagkait sa tao ng salita ng Diyos. Sumunod ang Protestantismo, sumunod yung mga fundamentalismo, tapos sumunod yung mga born again. Kung maghahanap ka ng salita ng Diyos, namimili lang naman sila ng sasabihin eh. At marami sa kanilang doktrina, imbento, mga kapatid. Kaya yung salita na yan ni Propeta Amos, salita ng Diyos na isinulat niya, lalaboy sila sa dagat at dagat mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsistakbo ng paruot parito, hahanapin ang salita ng Panginoon, hindi masusumpungan. Nawala naitago, ipinagkait. 23:30 ni Jeremias, pakinggan nyo. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ayan, may mga propeta, mga mangangaral, magnanakaw. Hindi ibinibigay yung salita ng Diyos na dapat sana ibigay nila ayon sa kagustuhan ng Diyos sa tao. Kaya ngayon makikita nyo sa ating mga Bible exposition, ang mga tao nagtatanong, mga tanong tungkol sa salita ng Diyos, deprive sila simpleng bagay, itinatanong nila, hindi nila alam 50 anyos, 70 anyos na tao, nasa Iglesia Katolika, nasa may iba-ibang iglesia, yung aral ng Diyos na totoong nasa Biblia, na-deprive sila. Kung ano gustong ituro ng pastor, yun ang itinuturo. May rosaryo, wala sa Biblia. Purgatorio, wala sa Biblia. Limbo, wala sa Biblia. Binyag ng bata, wala sa Biblia. Kumpil, wala sa Biblia. No? Yang misa, hindi sa Biblia galing yan. Imbento ng Iglesia Katolika yan. Na yan ang karamihang ginagawa sa mga relihiyon sa ating panahon.
mga imbentong aral. Kunyari sa Diyos, 15:9 ng Mateo. Pakinggan nyo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ayan, yan ngayon po ang nag-proliferate sa buong mundo. Na nagsasalita ang Panginoong Jesus, maraming ganyan, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Utos ng tao ang umiiral sa relihiyon, kapritsyo ng pastor, mga aral na pagkakakitaan kung paano yayaman, no? At kung aalamin nating isa-isa yan, makikita nyo ang kasakiman sa salapi. Pati yung patawad sa kasalanan ibinebenta ng Iglesia Katolika. Yung aral na indulhensya, nagnakaw ka, para mapatawad ka, bibili ka ng santabula. Parte dun sa ninakaw mo, ang ibibili mo ng santabula para ikaw ngayon ay mapatawad dun sa iyong pagnanakaw. Bawal mag-asawa sa pinsan, pero pagka bumili ka ng santabula, pwede ka nang mag-asawa sa pinsan. Bawal kumain ng karne pagka Miyerkules de Ceniza, Biyernes Santo, kung ano-ano pa. Pero pagka nagbigay ka ng pera na ang tawag ay bula, dekomposisyon, pwede ka nang kumain ng karne kahit araw na bawal. Yan ang aral na nakapamayani ng nagdaang halos 2,000 taon na ngayon, pagkawala noong mga aral na sabi ng Diyos, magkakagutom, lalaboy sila sa dagat at dagat, hahanapin ang salita ng Panginoon, hindi nila masusumpungan. At yung mga pangyayaring na yan, na naganap yan, mag-uumpisa sa panahon ng mga apostol, na ang tawag ni Pablo, mga huling araw, last days. Nag-umpisa yan from the apostles, last days na, mga huling araw na nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Ngayon, ang puntong gusto kong maintindihan po ninyo mga kababayan, mula sa panahon ng mga apostol, meron na pong Antikristo. Tandaan nyo yung nabasa natin, mga sabi ni San Juan, ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras dun sa kanilang panahon. Ngayon, pagkatapos nila, darating ang mga huling araw, sabi ng Apostol Pablo sa kay Timoteo, 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Darating ang mga panahong mapanganib sa mga huling araw. Ibig sabihin, pagkatapos ng mga apostol, yung mga huling araw na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, kasi nung panahon nila, wala pa yun eh. Sabi niya, alamin mo ito, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Sa mga twin, nung panahong sinasabi ito ni Pablo, hindi pa dumarating yun. Darating pa lang pagkatapos ng kanilang panahon. Pinagbibili niya kay Timoteo, alamin mo ito, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Yan po ang hinaharap pagkatapos ng mga apostol. At diyan na nga po tayo nasasakop. Panahong mapanganib na ang ating panahon. Na ano ang dahilan? Ba't nagiging mapanganib ang panahon natin? Tuloy tayo sa 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan.
walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kung napansin nyo, yung mga tao, may anyo ng kabanalan, may relihiyon. Maraming relihiyon ngayon. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Tapos pagdating sa 7, Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. ayun, lagi silang nag-aaral, may anyo ng kabanalan, minsan nakabarot sa meron pang mga uniforme ang mga relihiyoso Meron pang uniforme ni San Antonio, may uniforme pa yung mga diakonisa at diakono ng Iglesia ni Manalo. May mga uniforme, mga relihiyon May anyo ng kabanalan. Pero tinanggihan ang kapangyarihan ng kabanalan. Hindi totoong banal. Laging nagsisipag-aral, aral ng aral. Nako, laging may Bible study, may kung ano-ano. Pero hindi nakakarating kailan paman sa pagkaalam ng katotohanan. Yan po ang relihiyon sa ating panahon. Karamihan dyan, hindi nakakaalam ng katotohanan. Kasi ang itinuturo, aral at utos ng mga tao. Sabi ni ang Panginoong Kristo nagsabi, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. At dahil dyan sa utos ng mga tao na itinuro nila sa kanilang mga relihiyon, wala na tayong dapat pang isolve na puzzle. Siguradong mali na yung relihiyon na yon na nagtuturo ng aral at utos ng tao. Tito 1:12, 1:14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ayan, pagkautos na ng tao, tinuturo sa mga relihiyon, sinsay na sa katotohanan yan Wala ka nang mahirap pang unawain doon. Pagka nagututuro ng utos ng tao, hindi yan ang tunay na samahan, hindi yan ang tunay na relihiyon. Pagka may utos na ng tao, yan po dapat yung makita. At sa ating mga haharaping Bible study, paalala mo lang, kapatid na Daniel, para makita nila yung mga relihiyong nagtuturo ng utos ng tao, pag-aaralan natin ano-ano yung mga utos ng tao na isinama nila sa Biblia, kunyari, at itinuturo nila sa kanilang mga relihiyon. Pero tiyak na yung mga utos ng tao na yan, sumisinsay, nagsisisinsay sa katotohanan, diniditor, inaalis tayo doon sa talagang daan ng katotohanan, nadiditor ka na sa English ang pagkakasabi dyan, ay the turn from the truth. Sa Kastila, desviando, umaalis doon sa talagang daan, pumupunta sa iba dahil nga utos na ng tao. Kaya nawawalang kwenta ang relihiyon, nawawala ang salita ng Diyos, nadideprive ang tao. At yan po ang aasahan natin sa mga panahong pagkatapos ng mga apostol. At kasama tayo sa panahong yan na panahong mapanganib sa mga huling araw. Ngayon, gaya ng pangako ko sa inyo, aalamin natin ano ba ang culmination, ano ba ang katapusan, ano ba ang parang yung makikita nating pinapatunguhan
Saan ba patungo ang lahat ng bagay na ito? Itong panahong mapanganib na ito na ang tao'y maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, mayayabang, mamamatay tao, masuwain sa magulang, mga kung ano-anong karahasan ang nasa sosyedad ng tao. Saan ba ito matatapos, mga kapatid? Ano magiging pupuntahan ng lahat ng pangyayaring ito sa mga huling araw? Basahin natin ang Lucas 17 at versikulo 24. Pakinggan nyo. Sapagkat gaya ng kidlat Umpisahan na natin, kapatid Daniel, sa 26 na natin umpisahan. at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Tingnan nyo ha, kung ano nangyari sa panahon ni Noe, hindi na mangyayari sa kaarawan ng Panginoong Hesus, ng anak ng tao. Ano ba nangyari sa panahon ni Noe? Di natapos sa baha. Natapos sa baha. Tapos ang mga kasaysayan ng bumaha, namatay ang halos lahat ng tao, natira 8. Ngayon, alamin natin kung saan papunta ang ating panahon. Yung panahon ni Noe, papunta yon sa dilubyo. Yung panahon naman ni Lot, papunta yon sa pagkasunog ng Sodom at Gomora. Alamin natin kung ano ang collateral na mangyayari sa panahon naman ng anak ng tao o bago dumating ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang hinihintay natin pagbabalik ni Hesus ng ating Panginoon. Pero bago dumating yun, ano mangyayari? Talinuhan nyo mga kapatid. Ulitin natin, 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Meron palang pauna ang Panginoong Hesus na mangyayari bago dumating ang Panginoong Hesus na mahayag siya. Ano yung mangyayari? Kagaya nung nangyari kay Noe. Ang tao, kainan ng kainan, inuman ng inuman, nag-aasawa, naaasawahan, kahit hindi mag-asawa, nag-aasawa, pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang nangyari sa kaarawan ni Lot. Pareho rin. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nangagbibili, nangagtatanim, nagtatayo ng bahay. Datapot ng umalis, na araw na umalis sa Sodoma si Lot. Umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa mga araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ganon din pala mangyayari pagka dadating na si Kristo. Ang gusto ng tao, kain ng kain, inom ng inom, nag-aasawa, pinag-aasawa, bili ng bili, benta ng benta, mga negosyo, tapos nagtatayo ng bahay, tayuan ng mga kondominium, tapos mga nagtatanim, taniman ng mga tao. Puro pagkain talaga nasa isip ng tao.
Hindi man lang nalagay dito na ang tao nag-alala, naghanap ng aral, ang tao ganot ganire, hanggang sa dumating yung panahon ng paggunaw, hanggang dumating yung baha, dumating yung apoy. Ganon din, dadating si Kristo, ganito ang mararatnan niya sa mundo, mga kapatid. Bakit ang ganon ng tao? Puro ang gustong ginagawa, puro makamundo, pagkain, pag-inom, no, inuman ng inuman, mga alak, lasingan ng lasingan, tapos nag-aasawa, pinag-aasawa, masyadong makalaman ng tao, masyadong naka-indulge sa mga sexual activities. Tapos, yun din ang nangyari kay Lot sa panahon ni Lot. Yun din ang mangyayari sa panahon na mahahayag ang Panginoong Hesus. Pero alam nyo, bago mahayag ang Panginoong Hesus, kaya pala magkakaganyan ng tao, ang maghahari sa mundo Antikristo. Bula ang Kristo. Kasi baka hindi nyo naiintindihan, mga kababayan. Gusto ko lang bigyan ng kaunting pananaw sa inyo. Yun pong Antikristo, kalaban ni Kristo yun. Yung salitang anti sa Grego ay kalaban, no? Opposite. O hindi kasundo. Ganon. Yung salitang anti. Ngayon, ang Antikristo, hindi naman siya magsasabing Antikristo siya. Ang sasabihin niya, siya nga si Kristo. Kaya maililigaw ang tao 24:4 hanggang 5 ng Mateo. Pakinggan nyo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Nakita nyo, ang sasabihin, ako Antikristo. Hindi po. Ang sasabihin, ako ang Kristo. Yan. At ang sasabihin, ako apostol. Yan ang mga maglilitawan Hindi nila sasabihin, bulaan akong apostol. Hindi nila sasabihin yun. Pero sasabihin nila, apostol ako. Basahin natin ang 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Magpapakunwaring apostol ni Kristo. Kaya yan, hindi nila sasabihin, anti-apostol ako. No? Yun namang yung magpapakunwaring Kristo, hindi naman niya sasabihin, ako Antikristo ako. Pero yun na nga ang Antikristo Maghanap ka ng Antikristo, makikita mo yun sa magsasabing siya ang Kristo, no? Magsasabing sila'y apostol. Diyan mo makikita yung mga Antikristo na yan. Kasi magpapakunwari. Hindi naman nila ibubulgar na ako, nagpapakunwari ako. Hindi ganon. Mandaraya, hindi naman niya sasabihin, dinadaya ko kayo. Hindi. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sino yung mga yan? Yan nga yung mga bulaang Kristo, mga Antikristo yan. 24:24, kapatid na Daniel. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ayan, bulaang Kristo at mga bulaang propeta yan.
At yan, ang magmimilagro pa yung mga yan eh. Kaya mga nangangaral ngayon, puro milagro pinapangaral eh. Puro milagro. In the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Puro mga milagro. Gagaling, gagaling, gagaling. Bura-bura. Ewan ko, natandaan nyo pa yung bura-bura na yun sa Channel 9. Gagaling, gagaling. Pero hindi naman gumagaling. Ang ibig sabihin, mga kapatid, bago dumating ang Kristo, ang Antikristo, dadami yan. Yung magpapakilalang sila si Kristo, magpapakilala silang mga apostol, magpapakilala silang mga propeta, parami ng parami yan. Ngayon, ang gusto kong mapansin nyo, merong isang natatangi, nalilitaw, na Antikristo. Kasi marami yan eh. Lahat ng yan, mga Antikristo, mga bulaang apostol, bulaang propeta, mga bulaang Kristo. Antikristo lahat yan eh. Pero, merong natatanging lilitaw na yun ang iniintay natin. At Antikristo ito, magpapakilalang siya'y Diyos. Pero, ito lilitaw bago dumating ang Panginoong Hesus. Ipinagkapauna ito ng salita ng Diyos sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 9 o versikulo 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Hindi naman pala tayo maliligaw eh. Mahahayag pala yan eh. Marireveal yan. I-reveal ng Diyos yan sa atin. Sabi niya, huwag kayong padaya sa kanino man, sa anumang paraan, sabi ng mga apostol. Sa kanino man, sa anumang paraan. Sapagkat ito hindi darating. Malibang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Alam nyo, bago pala dumating si Kristo, mahahayag muna yung taong makasalanan. Hindi dadating si Kristo malibang dumating muna itong taong makasalanang ito. Yun ang tinatawag na pagtataliwakas. Ibig sabihin, malapit ka na sa wakas. Taliwakas na. No? Hindi darating hanggang sa dumating mula ang pagtaliwakas. Mahayag ang taong kasi Kristo hindi dadating yan. Huwag kayong mag-alala na bukas darating na. Bago dumating si Kristo, iahayag muna niya yung taong makasalanan na anak ng kapahamakan. So mauuna ang pagkahayag ng Antikristo bago dumating si Kristo. O meron na kayong guide, mga kapatid. Huwag kayong maniwala, dumating na si Kristo, nasa Davao na, dumating na si Kristo, nasa Amerika na, dumating na si Kristo, nandun na sa Germany, dumating na si Kristo, nandito na sa Chile, dumating na si Kristo, nandun sa kung ganon. Huwag kayong maniniwala ron. Bago dumating yung tunay na Kristo, mga kapatid. Sa ating panahon kasi, 4 na yung mga nagsasabing sila na raw yung Kristo eh. Basahin nga natin itong naipublish na ito ng CNN yata nag-publish nito eh. May pangalan pa eh. Kapatid na Josel, basahin mo nga. Opo, Brother Eli, ito po ang mga nagke-claim. Si Sergei Torok, isa pong former Russian traffic policeman. Si David Shaler, a former British M15 agent. At Apollo Kibuloy po naman, siya daw po ang Son of God. Galing po yan sa Pinas. Si Jose Luis Miranda po ng Puerto Rico, yan po yung namayapa na.
lahat po nagke-claim na sila po ang Panginoong Jesucristo. Mag-antay pa kayo, meron pa lalabas. Dadami pa po yan. Pero ang isang matitiyak natin, hindi dadating ang Panginoong Hesus hanggang hindi mahayag muna yung Antikristo na taong makasalanan na anak ng kapahamakan. Kaya itong mga itong nagke-claim na sila na nga yung Kristo, dapat ipakita muna nila kung sino yung Antikristo. Ay, hindi naman nila pinapakita, bigla na lang sila naging Kristo. Kasi yung nasa Biblia, hindi darating ang tunay na Kristo malibang dumating muna ang pagtaliwakas na mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Sino itong taong makasalanan na ito? Tuloy natin sa 2:4, kapatid na Daniel. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Meron palang lilitaw, ito yung main na Antikristo, ito yung pinaka-last na Antikristo na lilitaw. Siya mismo magpapakilala, siya ang Diyos. Sumasalangsang siya, sinisiraan niya. Gusto niya ang tao ay hikayating huwag maniwala sa ibang mga Diyos, no? Sinasalangsang, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Uupo pa siya sa templo ng Diyos. Siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili tulad sa Diyos. Tatandaan nyo, mahahayag ito. Kaya pagka meron na kayong nakikita ngayon sa mga nangangaral na pinangangaral niya na siya na ang Diyos, baka namumuro na yan, kumbaga sa bingo, Brad Josel, ano? Opo, kumbaga po ay last card na ito sa mga nagsusugal. Ito na. Ano na to? Pang pinali na to ito. Ganun po pala itong... Pagka ipapakilala niya na ang kanyang sarili, siya ang tunay na Diyos, siya ang Diyos, walang ibang Diyos. Magpapakilala siya, uupo pa siya sa templo ng Diyos para sabihin niya siya ang Diyos. Ngayon, itong taong ito, taong makasalanan ito, tao ito hindi ito anghel, hindi ito kung ano, tao ito. Taong makasalanan, anak ng kapahamakan, man of sin, the son of perdition, ang sabi sa English. Son of perdition. Itong taong ito na lilitaw na pinaka-star, kumbaga yan ang kapitan ng lahat ng Antikristo. Kasi ngayon marami na di ba, Brad Josel? Opo, Brad Eli, marami na nga po. Sabi pa nga ni Juan, noong pampanahon nila marami na Pero ito, lilitaw ito bago dumating si Kristo. Kaya ang ating timetable, hindi pa dadating si Kristo hanggang hindi pa lumilitaw itong Antikristong ito. Tanungin nyo itong nagpapakilalang sila raw ang Kristo. Kung sino ang Antikristong lumitaw bago sila. O baka sila yung Antikristo. Di ba gano'n, ang analysis, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, baka mamaya sila na yung lumitaw na yan kasi nagpapakilala na po. Yung sinasabi po niyo, kapatid na Eli, hindi naman basta directly magpapakilala, sasabihin nila, ako yung kalaban ni Kristo, ako yung Antikristo. Papakilala po sila mismo, sila si Kristo, kapatid na Eli. Kaya, delikado Delikado, mga kapatid. Pag may nagpapakilala na Kristo na, baka, namumuro na tayo, kumbaga sa bingo. Isang hugot na lang. Kasi, kaya nga binibigyan ko kayo ng lead, mga kapatid. Kung totoong itong nagpapakilalang ito na sila raw nga ang Kristo, dapat may tungkulin sila na ihayag nila yung Antikristo, no? At
Kung sila yung tunay na Kristo, dapat patayin nila Antikristo, kapatid na Josel. Opo, Brother Eli, ganun po ang binasa ninyo sa amin Kasi mauna po ang pagkahayag nitong Antikristo na ito na ultimate sa mga Antikristong naglalabasan mula pa po sa panahon ni Juan. Kung ikaw ngayon ang tunay, dapat ituro mo sino ba itong matinding Antikristo na ito na sinasabi ni San Pablo, yung son of perdition na ito, taong makasalanan, pero nagpapakilalang Diyos, nagpapakilalang Kristo. Gumagawa pa nga po ng himala ito. So, yun po, Brother Alam Eli, mo, ang isang palatandaan na ang Kristo dumating na, yung tunay na Kristo, pagdating niya kasi, papatayin niya yung Antikristo na yan. No? I-destroy ni Kristo yan. 2:8. Pakinggan nyo ang ikalawang Tesalonika. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kaniyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin. Ayan. Lilipulin yan, papatayin ng Panginoong Hesus pagpunta niya sa kanyang pagparito. Hanggang nandiyan ang Antikristo, hindi pa dumadating yung talagang Kristo. Nakukuha mo ba yung analysis ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, hanggang nandyan po yung Antikristo, ibig sabihin, hindi pa po dumadating yung tunay na Kristo. Kasi pagdating po nung tunay na Kristo, ang isang gagawin po nun, papatayin niya yung Antikristo sa pamamagitan po ng hininga ng kanyang bibig, kapatid na Eli. At pati yung kanyang mga kasamahan, lilipulin ng Kristo yon. Lilipulin niya lahat ng kaaway niya pagdating niya. Kaya nga maghahari siya ng 1,000 taon pagdating niya bubuhayin niya yung mga patay, maghahari siya ng 1,000 taon. Lilipulin niya yung Antikristo, unang-unang gagawin ng dadating na Kristo, na tunay na Kristo. Sabi, kung magkagayon mahahayag, ang maghahayag niya ng Panginoong Hesus Kung magkagayon mahahayag ang tampalasan at napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Pagparito pala ni Kristo, yung Antikristo, ihahayag niya. Kaya malalaman natin yan pag dumating na ang tunay na Kristo. Malalaman na natin yung Antikristo. Hanggang wala pa ang Panginoon sa Kristo, hindi mahahayag yan Yung tampalasan na yan. Dadating muna si Kristo para makilala mo yan. No? Kaya nga, para yan mapatay ang ibig sabihin. Kung papatayin ni Kristo yan pagdating niya. Pero bago dumating ang Kristo, maghahari muna yung Antikristo na yan. Pakinggan niyo ang sinasabi sa Apokalipsis 20, versikulo 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yung palang paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, mag-uumpisa pala yun pag nabuhay niya na yung mga patay. Yung pagdating niya, bubuhay niya yung mga patay, at yung mga binuhay niyang patay, makakasama niyang maghari sa 1,000 taon. Sino ba yung bubuhayin niyang mga patay? Yun yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos.
dahil sa patutuon na ni Jesus. Ang mga ito ang wika, hindi sumamba sa hayop dun sa Antikristo o sa kanyang larawan man, hindi sila sumamba. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. Ibig sabihin, bago dumating si Kristo, maghahari nga yung Antikristo. Ang mga tao bibigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Pasasambahin sila doon sa Antikristo. Pagka tumutol ka, hindi ka sumamba, hindi ka tumanggap ng tanda, papatayin ka ng Antikristo. Kaya dapat yung matandaan mga kapatid, bago tumating si Kristo at maghari ng 1,000 taon, maghahari muna ang Antikristo kasi nga yung mga bubuhayin ni Kristo makakasama niyang maghari sa 1,000 taon, makakasama roon yung mga taong tumanggi sa Antikristo, tumanggi sa bulaang propeta, tumanggi dun sa hayop, yung tinatawag sa Biblia na hayop. Hindi sila tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At hindi sila sumamba doon sa hayop. Bakit? Kasi mangyayari, bago dumating si Kristo, maghahari nga itong nagpapakunwaring Kristo, pasasambahin niya sa kanya ang mga tao. Yung hindi sasamba, papatayin niya. Basahin natin ang 13 ng Apokalipsis. Doon sa versikulo 13 at kapitulo 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Nakita nyo, itong mga hayop na ito, hayop talaga itong mga ito Mga mangangaral ng demonyo itong mga ito na binigyan ng karapat ng kapangyarihan ng diablo para magmilagro, magpababa ng apoy kahit sa langit, no? Sa paningin ng tao, no? Siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, ano pat nakakapagpapaba ng apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao, kaya maniniwala ang marami rito tapos, doon sa 14, nadadaya niyang nananahan sa lupa dahil sa tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi niya, dapat sa mga nananahan sa lupa, sinasabi niya, dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Gagawa sila ng image ng larawan na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Tapos, sa 16, sa susunod, at pinagkaloob ang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Biro mo yung larawan na ginawa nila, yung image ng hayop, nakakapagbigay siya ng hininga. Parang akala mo buhay na buhay yung larawang ginawa nila. Nagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop makapangusap, makakapagsalita yung larawan ng hayop sa tindi ng kapangyarihan nitong Antikristo. Larawan nakakapagsalita, yung larawan ng hayop, yung image. At para naman maipapatay ang hindi sasamba sa larawan ng hayop. Kaya nga, mapapatay ang mga hindi naniniwala sa kanila
Yun nga yung mga napatay na yon na tumanggi dito sa hayop, tumanggi dito sa Antikristo. Yun naman ang pagdating ni Kristo, bubuhayin niya kasama nung bubuhayin niyang maguli, kasama nung mga unang Kristiyano at saka itong mga tumanggi sa Antikristo, sa hayop. Yun ngayon ang makakasama niyang maghahari sa loob ng 1,000 taon. Gusto ko lang ulitin ang 24. Pakinggan yung mabuti, babasahin ko mga kababayan. No? Makita nyo lang yung punto ko. Nakakita ako ng mga luklukan. May mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Itong mga ito, mga hari, gagawing hari ito kaya bibigyan ng thrones. Yung luklukan sa Tagalog, sa English, thrones po yun. Thrones. Siyempre, ang umuupo sa ibabaw ng throne o ng trono, hari yan I saw thrones and they that sat upon them, and judgment was given unto them. Nakakita ako ng mga trono, at ang mga nagsisiluklok sa mga ito, pinagkalooban sila ng paghatol. Nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Sabi ni Juan, dahil sa patutuo ni Jesus, napugutan ng ulo itong mga taong ito. Dahil sa salita ng Diyos, at meron silang kasama pa, at ang mga hindi sumamba sa hayop, ibig sabihin, nakaraan na yung paghahari ng hayop bago naganap ito. Nakita ko yung mga tao hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, hindi sila sumamba o tumanggap man sila ng tanda sa kanilang noo at sa kanang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, kaya mapakaliwanag mga kababayan, ang unang maghahari yung hayop, yung tatanggi sa paghahari ng hayop, yung hindi magpapadaya, papatayin. Yung pinatay ng hayop at ng kanyang mga kasama, yun naman ang bubuhayin ni Kristo na hindi nagpatatak dun sa hayop. At yun namang na binuhay ni Kristo na yun ang maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Nakikita nyo ang konsekwensya, mga kapatid, ang patutuo na mauunang maghari ang Antikristo. Bago dumating si Kristo para maghari naman sa mundo ng 1,000 taon. Mauuna munang maghari ang Antikristo. Kasi makakasama ni Kristo sa paghahari sa 1,000 taon yung mga tumangging pagharian nung hayop o nung Antikristo na pinatay nila kasi hindi tumanggap ng tanda, hindi tumanggap ng bilang ng kanyang pangalan, papapatay ng Antikristo. Pero pagdating ni Kristo, papatayin naman itong Antikristo ng hininga ng kanyang bibig, lilipulin ang kanyang mga kasama, at yung mga tao namang tumanggi sa Antikristo, yun naman ang bubuhayin ni Kristo para makasama niyang maghari sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Kaya ang iniintay natin mga kapatid, ang hinaharap 1,000 taon, at isa pa, ang paghahari ng Antikristo. Yung 1,000 taon, huling araw na yun Kasi ang isang araw sa Panginoon, katumbas ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon, katumbas ng isang araw. Kaya yung 1,000 taon, isang araw na lang ang kwenta ron Brad Jocelyn, Opo, Brad Eli. Diyan po sa pinapakitang kwenta ng Biblia, ganun po ang katumbas Kalawang niya. Pedro, basahin natin, 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito,
na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Kaya kung maghahari si Kristo at ang kanyang mga binuhay na maguli sa lupa ng 1,000 taon, katumbas lang ng isang araw yun eh. Ha? Pero 1,000 taon yun sa ating mga tao. Pero katumbas lang yun ng isang araw. Sa mga kapatid, ang natitira na lang pala isang araw at yung panahong maghahari si Kristo, ay maghahari ang Antikristo. Kasi bago mag-umpisa yung 1,000 taon na pwedeng i-consider na isang araw, maghahari muna yung Antikristo. Yung paghahari ng Antikristo, kung sa panahon na ng Biblia, hindi na isang araw yun, kapatid na Josel eh. Ano na lang po yun kung gano'n, Brother Eli? Mga last events na ng human history yun eh, na bago dumating si Kristo. Kasi nga, yung paghahari ng Antikristo, hindi naman pagtatagalin ng Panginoon sa Kristo yan eh. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Ikaw ba naman ang tagapagligtas, papayagan mong maghari ng mahaba yun. Kagaya ng sabi ng born again, 7 taon daw maghahari Antikristo. Di pagkarami-raming taong nalukot na nagkamatay dyan sa 7 taon. Ito ngang pandemya ngayon, milyon na ang naaapektuhan. 1 taon pa lang eh. Palagi mo, 7 taon. Maghahari ang Antikristo sa lupa. Pagkarami-raming taong mapapatay at maipapahamak ng Antikristo. Ikaw si Kristo, ipupuspon mo pa ba yung pagparito mo? Hindi mo na ipupuspon yun. Pagkatamang oras na talaga, paparito ka na. Pero isang bagay na hihintayin natin mga kababayan, mahahayag ang Antikristo. Yun ang ating abangan ngayon, mga kapatid sa iglesia, at pati yung hindi natin mga kapatid, ang aabangan nyo po, hindi yung pagbabalik ni Kristo agad. Ang aabangan natin, yung paghahari ng Antikristo, na huwag tayong matatakan ng kapangyarihan ng Antikristo kasi mauuna siya eh. Kaya pagdating ni Jesus, sa pagparito ng Panginoong Jesus, papatayin niya ng hininga ng kanyang bibig yung taong makasalanan na yon. Ulitin nga natin, kapatid na Daniel, yung 2:8. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin. Pagparito ni Kristo, lilipulin niya ang mga Antikristo. At yung tampalasan na yon, yung taong tinatawag na anak ng kapahamakan, na magpapakunwaring siya ang Kristo, lilipulin yun, papatayin yun ng Panginoong Jesus ng hininga ng kanyang bibig sa kanyang pagparito. Lilipulin pati ang mga kasama niya. Basahin natin ang unang Korinto 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ayan, lilipulin niya pagdating niya. Lilipulin niya ang lahat ng paghahari, kasama yung paghahari ng Antikristo ron. At lahat ng kapamahalaan, mga gobyerno ng mga Antikristo, naku po, yung mga ayaw maniwala kay Kristo, yung gobyerno mga ganyan, lilipulin yan pagbabalik ni Kristo. Makakatakas na rin kayo dyan sa mga gobyerno ng komunista na yan na nang aapi sa inyo pagdating pa ni Kristo. Kaya yan ang mga mangyayari para meron tayong guide, mga kababayan. Kaya ko po ito sinasabi para at least magkaroon kayo ng ideya na ano ba ang paghahandaan natin. Una nating paghandaan
ay yung maging dapat tayo kay Kristo pagdating niya. Pero una nating dapat na warning, bago dumating si Kristo, maghahari muna ang Antikristo. Ngayon, paano siya makakapaghari? Ano ba mangyayari dito? Ba't nga magkakapaghari sa buong mundo? Natin ang Apokalipsis. Huling barahan ni Satanas itong Antikristo kapatid na Daniel kapatid na Josel. Huling baraha yan, yung huling-huling dadat na ni Kristo na Antikristo, na magpapakilalang siya ang Diyos, no? Uupo pa siya sa templo ng Diyos. Huling baraha ni Satanas yan. 13:2 ng Apokalipsis. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Biro mo, ibibigay ng dragon sa kanya yung kapangyarihan niya. Huling baraha nga ito ni Satanas. Ang dragon kasi si Satanas 12:9, kapatid na Daniel. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ang dragon, yan si Satanas. Pagka pala ang Antikristo maghahari na, bago dumating si Kristo maghahari siya, bibigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Kaya makakapaghari sa buong mundo yan Biro mo, bibigay ng dragon ni Satanas ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang luklukan, yung mismong trono ni Satanas bibigay dun sa Antikristo, pati dakilang kapamahalaan, napakalaking poder, magiging powerful itong Antikristo. Ito ngayon ang maghahari sa mga lahat-lahat ng tao halos sa mundo. 13:15, ulitin natin. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Uloy. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, na at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Tignan mo, maghahari talaga siya Makapangyarihan lalabas itong Antikristong ito. Kasi ang lahat, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, halos lahat ng uri ng tao, pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo para wag makabili, makapagbili pagka wala kang larawan ng hayop. Papatayin ka pag ayaw mong tanggapin yung tanda ng hayop, papatayin ka naman nila. Yon. Yung papatayin nila, natatanggi sa kanila, sa kanilang paghahari, makakasama naman yon sa unang pagkabuhay na maguli ng mga patay, na maghahari naman kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nakikita mo ba yung kahari-kaharian na yan, kapatid na Rodel? Yung kaharian na yung mangyayari sa mundo? Opo, kapatid na Eli, awa po ng Panginoon. Gaya ng sinasabi nyo nga,
Ang inaabangan po natin muna ngayon, hindi pa yung pagparito ng talagang totoong Kristo, kundi yung pagkahayag muna nung Antikristo. Pero Antikristo siya, magpapakilala po siya ang Diyos, siya ang Kristo, kapatid na Eli. Kaya pagka meron pong lumitaw ngayon, ang ganda po ng clue na binigay nyo eh. Pag may lumitaw ngayong nagpapakilalang siya ang Kristo, dapat meron siyang ihayag na Antikristo, sino yon? At dapat pinatay niya yon. Kasi po yung tunay na Kristo, pagdating niya, ang unang-una niyang gagawin, papatayin niya po itong Antikristong ito, kapatid na Eli, itong anak ng kapahamakan na sinasabi ng Biblia. Na maghahari po ito bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung pinapansin niyo po kanina, mga tanda, bago dumating ang Panginoong Hesukristo, ang mga tao makalaman. Walang iniisip na bagay na ukol sa espiritu eh. Mga makalaman, pag-aasawa, pagbili, pagtatayo, ganon mga kapatid na Eli, pagtatanim. Bakit puro ganon ang kondisyon ng isip ng tao sa panahong yon? Kasi bago pala dumating ang Panginoong Hesukristo, pinaghaharian ng mundo noong Antikristo, kalaban ni Kristo, kapatid na Eli. Pero ang pakilala, siya ang Kristo. Tapos papatayin niya yung mga talagang lingkod ni Kristo, yung mga ayaw sumamba sa kanyang larawan, papatayin niya. Kaya ang maghahari sa 1,000 taon, kasama po yung mga pinatay dahil hindi sumamba sa hayop po sa kanyang larawan man. Maliwanag po doon na mauuna talaga yung hayop. Nalilitaw muna bago po dumating yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na mag-uumpisa naman yon sa unang pagkabuhay na mag-uli. Na ang bubuhayin nga pong mag-uli, kasama po doon yung mga pinatay ng Antikristo. Kaya mauuna po talaga yung Antikristo, kapatid na Eli. Kaya ang ganda po nitong mga clue na ito, kung maririnig ito ng buong mundo, mahirap ka pong madaya basta nang nagpapakilalang Kristo ngayon. Gaya nung Son of God yan sa Pilipinas, kailangan kung siya yung Son of God, Let you stay there. siya yung Kristo, dapat ipakilala niya sa atin. Sino yung Antikristong nilipol mo bago ka dumating ngayon dito sa lupa? Dahil yun po pala ang event na gagawin, kapatid na Eli. Kaya dito po sa sequence ng event na ito, maliwanag po ng inaabangan nating lumitaw, yung Antikristo muna. Kaya pag kami lumitaw ngayon, nagpapakilalang Kristo, sabi nyo nga, namumuro na yan. Wala pa naman po kasi yung Antikristo na talagang dapat pinatay niya siya nagpapakilalang Kristo, sa malamang-lamang kasama ka talaga dyan sa mga Antikristo. Kung hindi man ikaw pa, yung main talaga na magdodominate ng buong mundo, na bibigyan ni Satanas ng kanyang kapangyarihan, kapatid na Eli, para makapaghari sa buong mundo. Yun po awa ng Diyos, kapatid na Eli. Itong panahunan na to na sinasabi nyo, na may natitira pang 1 araw, yun nga po yung 1,000 years. Tapos, yung kakaunti pa habang hinihintay natin yung pagdating ng Antikristong pinaka-pinal talaga, kapatid na Eli. Kaya hindi na po talagang matagal. Lalabas, kapatid na Rodel, yung 1,000 taon, kung 1 araw lang kukwentahin natin yun, hindi na masyadong marami, no? Opo. Kasi ang hintay na lang natin, Antikristo, ang pagkahayag Kasi kaya ko sinasabing, hintayin natin pagkahayag. Ihahayag kasi yan ng Panginoon mahahayag yan Bago dumating ang Panginoong Jesus, mahahayag yan. Bago siya dumating, mahahayag na yung Antikristo na yan. Kasi nga, uupo yan sa templo ng Diyos magtatanyag siya na siya ang Diyos Kaya pag nakakita na kayo ng tao na nagsasabi siya ang Diyos, nagkiklaim na ng authority at ng kapangyarihan, tapos nagpapababa na ng apoy sa langit, nagbibigay na ng buhay sa larawan para makapangusap ang larawan, kabahan na kayo. Pag nahayag yan, ayan na, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Para maganap naman yung unang pagkabuhay na mag-uli. So, ito po mga kaibigan, yung napakagandang video
na kung saan ay idinitalye ng kapatid na Eli yung mga bagay na clue para makilala natin kung sino po yung talagang Antikristo at sino po yung talagang tunay na Kristo. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan ay tinalakay natin ito kasi ito po ay napag-aralan natin, nakita natin, natutunan natin sa mga sinabi ng ating kapatid na Eli mga kaibigan. Kaya ito napakagandang mapanood po ito talaga ng buong mundo. At dito mga kaibigan, kung nakikita po ninyo ang aral ng mga ibang denominasyon kagaya ni Pastor Edwin, kagaya ni Bishop Emmy, at kagaya yung mga iba pang mga mangangaral na mauuna daw ang rapture bago po sumapit ang Antikristo o bago dumating at siya'y maghari upang magtatak. And then habang siya'y nagtatatak daw, yung 7 years na yan na tribulation, andun na sa langit ang Kristiyano kasi nag-rapture na. Yun ang sinasabi nila mga kaibigan. And then habang nagtatatak po ang Antikristo o naghahari ng 7 taon, sa langit naman, nagaganap din naman ng boda daw mga kaibigan, boda ng Kristo at ng Kristiyano. At pagkatapos ng boda mga kapatid, bababa po ang Kristo kasama ang mga narapture para lipulin ang mga tao habang kasalukuyan ang paghahari ng hayop. Pero nakita natin dito sa video, kung inyo pong napansin at inyo pong tinutukan mga kaibigan, nakita natin na hindi po ganon ang mangyayari, kundi malinaw po na ang mangyayari po dito mga kaibigan ay talagang mauuna po ang pag-upo ng hayop sa templo ng Diyos o dun sa Israel, kasi yan yung sinasabi nilang templo, no? Gagawa sila ng third temple para sa Diyos, para kay Kristo, sabi nila, pero ang katunayan mga kaibigan, yan po ay upuan ni Satanas o ni Antikristo. Yung hihirangin ni Satanas o pagbibigyan ni Satanas ng kanyang kapamahalaan dito sa lupa para maghari mga kapatid. Pero hindi po tayo naniniwala na mauna po ang rapture bago po darating ang Antikristo, kundi mauna po ang Antikristo. Kaya nga marami pong magtataliwakas, maraming mga matitisod, tatalikod sa pananampalataya mga kaibigan, kasi po may Antikristo po na matindi ang kanyang kasinungalingan, matindi ang kanyang panlilinlang, na kung ano po yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo, kagaya halimbawa yung magpapabuhay ng patay, no? Magpapababa ng apoy mula sa langit, at saka magpapagaling ng mga may sakit, na kung saan mga kaibigan ay marami pong malilinlang dahil ang tao hindi po nagbabasa ng Biblia, hindi po nag-isip, kundi kapag nakakita sila ng himala ay eto na yung anointed na mangangaral. Ganun po ang tao kasi mga kaibigan, nakakalungkot lang, pero hindi talaga nag-aaral ng mga hiwaga ng Biblia itong mga tao na nagsasabing sila daw ay totoong nasa iglesia ng Diyos. So napakalaking bagay po ito na ating natutunan mga kaibigan, napakalaking bagay po ito na ating nakita
sa ating napakinggan kasi magiging karugtong ito o kapareho po ito doon sa ating pinag-aaralan na paano natin makikilala yung totoong iglesia, mga kapatid, ng Diyos. So makikilala natin yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia sa pamamagitan ng turo. Kasi kung pangalan tayo magbabase, hindi mo makikilala eh. Kasi yung pangalan na iglesia ng Diyos, napakarami na pong nag-angkinan, napakarami na pong nagrehistro sa pangalan na yan. Napakarami na po yung tinatawag na iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Yung iglesia ni Kristo nga lang, mga kapatid, ay kung ilan na, no? Tinatawag na iglesia ni Kristo ni Manalo. Church of Christ, 33 AD. Marami pa yung church, yung Mormon in the latter day saints, mga kapatid, yung Saksi ni Jehovah, yung Church of God, napakarami pong Church of God eh. Iglesia ng Diyos, Church of God, Church of the Living God, napakarami. Meron pang Church, Temple of Christ, Temple of Jesus Christ. Kaya kung pangalan po ang basihan, hindi mo makikilala yung tunay na iglesia, mga kaibigan. Dapat, ang titignan mo, hindi yung pangalan o tatak ng kapilya, kundi ang titignan mo, yung turo, yung aral. Ibase mo, no? Ikumpara mo yung turo ng iglesia na yan, ikumpara mo doon sa turo ng iglesia na nasa Biblia. Pagkumparahin mo kung pareho po, kung yun din ang aral, abay, masasabi natin, ito nga, no? Ito nga yung grupo na umanib doon sa talagang iglesia ng Diyos. Kasi ang tao po, mga kaibigan, wala siyang karapatan magtayo ng grupo o relihiyon, no? Para sabihin yun ang karugtong ni Kristo, yun ang itinatag ni Kristo. Mali po, mga kapatid. Mali. Dapat umanib ka doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At kung paano po ang pag-anib, mga kaibigan, ipapalabas natin yan. Napag-aralan natin yan, mga kaibigan, na ang pag-anib po ay kailangan yung pagsunod mo doon sa doktrina ng Biblia. Hindi naman po kasi mahirap na hanapin yung doktrina po ng Biblia kasi yung Biblia naman po ay open eh. Hindi naman katulad noong panahon ng Inquisition na kung saan ipinagbabawal po ng mga pari ang pagbasa ng Biblia at kung sino man yung mahuli na magbasa ng Biblia ay papatayin. Yun kasi ang nangyari sa panahon ng mga unang Kristiyano eh. Tinorture itong mga nagsasabing karugtong ng iglesia ng Diyos na sila daw yung karugtong itong iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sila daw yung karugtong. Pero ang pinagtataka natin, kung sila yung karugtong, bakit sila pumapatay? At sila ay nasa Guinness World Record na marami po silang napatay na mga Kristiyano. At marami pa mga kaso, mga kaibigan, na nakalagay po sa world history itong mga nagsasabing sila daw ang karugtong. Pero napakaganda, mga kaibigan, yung pahayag. Napakaganda yung clue na ibinigay sa atin ng ating kapatid na Eli para makita natin
na bago po dumating ang Kristo, magaganap muna yung mga hula, yung mga propesiya ng Biblia na kasintulad sa panahon ni Noe, na kung saan ay maraming hindi naniniwala kay Noe sa kanyang ginagawa. Na ganun din, ganun na mga kaibigan, kung mapapansin po ninyo, ganun na po yung nangyayari ngayon, na kung saan ay ang mga tao, hindi na po sila naniniwala sa Biblia, kay Kristo. Si Kristo po yung ating tagapagligtas. Kung gusto mong maligtas, lumapit ka sa Kanya. Magtanong ka sa Kanya. Ganon. Ang tanong po kasi ng mga iba, paano ka makapagtanong, wala na si Kristo. Andiyan naman po ang Biblia, mga kaibigan. Hindi kailangan na mga pari lang ang mag-discuss dyan. Kasi kung mga pari ang asahan mo, malayo lalo ka lang maliligaw sa kanilang pagtuturo. Kagaya nga yung mga tinalakay po ng kapatid na Eli na maraming idinagdag sa aral ng Biblia na wala naman po sa loob ng Biblia. Ang katwiran nila, okay lang daw yung magdagdag kasi inutusan daw sila ni Kristo. Alam nyo mga kaibigan, naniniwala naman ang mga Katoliko na si Kristo o ang Diyos, kaya niyang makita ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kaya nga nagbigay siya ng Biblia para yan po yung ating susundin, yan po yung ating guide. Mas magaling itong mga Katoliko at gumawa pa sila ng ibang mga katuruan na wala sa Biblia. Na yun daw ay sa panahon daw kasing natin ngayon, kailangan na magdagdag. Alam nyo mga kapatid, sa panahon naman natin, tapos na sinabi na ni Kristo yung mga mangyayari. Alam na niya yung mga para sa atin sa panahon ngayon. Kaya alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, palusot po ng mga taga punto por punto o yung mga Iglesia Katolika. So, ito sana po mga kaibigan ay nagustuhan po ninyo kung paano po tinalakay yung tungkol po sa hayop. Bagsak na dito yung katuruan ng mga born again, ng mga ibang mangangaral na mauuna ang rapture bago dumating yung 7 years tribulation. Bagsak na po kasi mga kaibigan, kung bakit yung sinabi bagsak na, paano naging mauna samantalang maliwanag sa Biblia na yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli o yung rapture, ang binuhay po ni Kristo yung mga napugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, at dahil sa hindi sila sumamba sa hayop at nagpatatak sa tatak ng hayop. Ito yung mga binuhay na maguli ng unang pagkabuhay. Tapos sabihin mo mauna ang rapture bago po ang Antikristo, malayo ka na sa totoo. Malayo ka na sa katotohanan, mga kaibigan. Kaya itong paniniwala po ng mga ibang denominasyon, yung tungkol po sa mauna yung rapture, yan ay hindi po sila nagsasaliksik. Kundi sila po mga kaibigan ay nakikinig lamang po sila sa mga ibang mangangaral at dahil sa talino at maiinam na talumpati itong mga nangangaral na nadadaya sila. Nadadaya sila dahil sa kakulangan nila ng pag-analyze ng Biblia at pagbabasa. Yan. Nadadaya sila mga kaibigan. Kaya sana po tayong mga lalong-lalo yung mga may pinapangaralan, no, yung may mga
lokal. Sana naman po mga kapatid, tumatanggap naman po kayo ng abuloy. Nakakatakot po yung pagtanggap ng abuloy tapos hindi mo na ipapahayag o nasasabi yung eksaktong aral ng Biblia, katakot-takot na pagkalipol. Ang ginagawa mo, ikaw yung kawawa, no? Sa tinatawag na kahatulan. Kasi po mga kaibigan, dun po sa paghatol, ibubunyag po yung mga bagay na lihim na ating mga ginawa sa lihim at sa hayag, mga kaibigan. Kaya, alam nyo, yung mga mangangaral, mas malaki ang kanilang pananagutan, responsibilidad. Kaya wag po kayong tumanggap ng abuloy kung hindi kayo sigurado sa iyong mga ipinapangaral. Nakakatakot po mga kaibigan kasi po yung pagtanggap po ng abuloy, sagrado po yan eh. Sagrado po yan mga kapatid. Lalong-lalo yung mga tumatanggap pa ng ikapo na sa lumang tipan naman po yan. Yung mga ikapo na yan. Kung mag-aral ka lang ng Biblia, mga kaibigan, ay alam mo malalaman mo talaga ang totoo. Magsuri ka lang, ang daming dapat mong tignan dyan. Matuto ka. Pag kumparahin mo lang yung aral, alin ang tama, alin ang totoo. So, eto mga kapatid, napakarami po tayong natutunan dito. At sana po mga kaibigan ay magbigay po ito ng paghahanda para sa atin. Kasi tamang-tama akma ito sa panahon natin. Dahil nagsilitawan na napakarami pong mga propetang bulaan. May napanood ako, meron tao diyan po sa parte ng Africa gumagawa ng daong. Kasi mayroon daw parating na tsunami, dilubyo. Katulad daw ni Noe. So iba naman yung pagkaunawa niya, katulad sa araw ni Noe, ganun din daw. Magkakaroon ng tsunami na lilipol sa tao. Kaya gumagawa siya ng daong. Ewan ko kung gaano katotoo yun, mga kaibigan, yung napanood ko. Wala namang kasiguradoon yun kasi mga vlogger lamang po, no? Ganun din yung nagsilitawan na yung sinasabi niya na may parating na lindol na matindi. Alam niyo mga kapatid, hindi na natin kailangan paniwalaan yung mga ganyan. Hindi natin kailangan pakinggan. Magbasa ka lang ng Biblia, malalaman mo meron talagang parating na mga trahedya sa tao. Kaya ang dapat pong gawin natin, ipaghanda natin yung ating buhay. Lalong-lalo kapag ikaw ay matanda na, malapit ka na sa kabaong, paghanda mo yung buhay mo. Huwag kang maniwala sa mga belief na yan. Huwag kang maniwala doon sa mga himala na yan. Kasi yung himala mga kapatid, hindi po gagawin ng mga tunay na mangangaral yan. Yung tunay na mangangaral ni Kristo, hindi nila gagawin yung himala na yan, yung healing na yan. Hindi gagawin. Dahil isa yan sa mga clue na sinabi ni Kristo na palatandaan sa bulaang mangangaral, bulaang Kristo. Ba't ka pa maniniwala sa mga healing na yan? Kung mayroon kang sakit na malubha, mayroon kang sakit, punta ka sa doktor, magpagamot ka, magpa-check up ka. Huwag kang pupunta doon sa mga healing na yan, mga tarantado yan, mga bulaan yan, mga kaibigan. So, yan po, no? Sana po ay nagkaroon tayo ng mga kaalaman, idea sa video na ating napakinggan. Napakaganda po mga kaibigan. So sa susunod po ay ipagpatuloy na naman po natin talakayin yung tungkol po sa
katunayan ng Iglesia ng Diyos. Kung alin ito, kung ano ito, aalamin natin mga kaibigan. Maraming salamat po sa iyong panunood dito sa ating programang Expose the Truth. Sana po ay pagpatuloy po ninyo ang pagantabay at pagsuporta dito sa ating programa. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat.